Ako si Arthur. Sa sandaling ito, dinadalhan ako ng aking mga nasasakupan ng isang robot maid. Ang magandang robot maid na ito ay nagngangalang Marie. Bagamat hindi nagpapakita ng anumang emosyon ang robot na ito, itinuturing ko pa rin si Marie bilang isang tunay na tao. Ang kumpanyang malapit ko ng mamanahin ay may kakayahang lumikha ng isang robot na napakatotoo, kaya karapat-dapat talaga itong maging pinakamalaking korporasyon sa Japan. Maging ako mismo ay hindi mapigil ang humanga rito. Zets ang korporasyong binanggit ko kanina. Sa pagbabalik kay Marie, hindi inaasahang naghihinala pa rin ako sa kanya. Sa sandaling ito, lumapit ako upang masusing pagmasdan si Marie. Biglang sumabog ang orasan sa tabi ng aking mesa. Bagamat nagulat ako, mapalad akong hindi nasugatan. Sa sandaling ito, napansin ko na hindi nagbago ang ekspresyon ni Marie, kaya lihim kong kinumpirma na si Marie ay isang ang tunay na robot. Maya-maya pa, may dumaang babaeng tagapaglinis. Naniniwala ako na siya ang nagpalit ng orasan, kaya iniutos ko sa aking mga nasasakupan na arestuhin ang babaeng tagapaglinis. Natuklasan ko pa na may nagtanim ng recording device sa ilalim ng mesa, dahil dito, iniutos ko sa aking mga nasasakupan na alisin agad ito. Ito rin ang dahilan kung bakit labis kong kinasusuklaman ang mga tao. Maraming tao ang lumalapit sa akin dahil lamang sa gusto nilang patayin ako. Ang mga tao ay kumikilos lamang ayon sa sarili nilang mga pagnanasa. Nananakit sila ng iba ng walang alinlangan. Natural, labis ko itong kinasusuklaman. Ang pinagkakatiwalaan ko lamang ay ang mga bagay na walang buhay at walang emosyon. Ang dahilan kung bakit naging ganito ako ay dahil ako ang tagapagmana ng isang malaking korporasyon. Gayunpaman, ako ay isang anak sa labas. Dahil dito, labis akong kinasusuklaman ng mga miyembro ng aking pamilya. Nakaranas ako ng maraming kidnapping at pagkabilanggo. Sinubukan pa nila akong patayin, ngunit nabigo sila. Sa aking pananaw, kung matutuklasan ko ang panlilinlang ng isang tao, hindi ako magdadalawang isip na burahin ang taong iyon sa mundong ito. Hindi inaasahan, ang robot maid na nakatayo sa harap ko ay isa palang tunay na tao. Tinanggap niya ang trabahong ito para lamang mabayaran ang mga utang ng kanyang ina. Gayunpaman, hindi inakala ni Marie na magiging ganito kahirap ang trabaho. Natatakot siya na mabubunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa malapit na hinaharap. Dahil dito, lalong nalito at nabahala si Marie, lalo na kapag kaharap niya ako ng malapitan. Nang maglaon, iniutos ko sa lahat ng katulong na lumabas ng silid. Gusto kong mapag-isa kasama si Marie. Kabaligtaran ng aking dating malamig na imahe, kapag mag-isa na ako kasama si Marie, ipinakita ko ang aking sarili bilang isang panatiko ng robot. Maging si Marie ay hindi makapaniwalang totoo ito. Patuloy akong nakatitig sa kanya. Dahil dito, labis na nataranta si Marie. Di nagtagal, nakahanap siya ng dahilan para makaalis agad. Sa sandaling ito, sinamantala ni Marie ang pagkakataong kumain dahil wala pa siyang kinakain mula pa kaninang umaga. Sa panahong ito, binigyan ng aking tauhan si Marie ng ilang mga instruction. Kasalukuyan akong napapalibutan ng maraming panganib, kaya kailangang manatili ni Marie sa aking tabi upang protektahan ako. Kung matagumpay na makumpleto ni Marie ang misyong ito, papayagan siyang pumasok sa paaralan. Lumalabas na ang tauhang ito ay may alam sa mga panganib na iyon. Hindi niya alam kung kailan ako magiging target, kaya itinalaga niya si Marie na manatiling malapit at protektahan ako. Gayunpaman, labis pa rin siyang nag-iingat sa planong ito. Kung mabubunyag ang lihim ni Marie bilang tao at malaman ko ang katotohanan, mapapahamak silang lahat. Samantala, sinasamantala pa rin ni Marie ang oras para kumain, dahil kapag naliligo lang ako siya makakakain. Sa kinabukasan, kahit maaga pa, masama na ang aking loob. Maging ang mga katulong ay natatakot tuwing makakasalubong ako. Ito ay dahil sa aking magagaliting personalidad. Gayunpaman, ang aking pagiging mahigpit ay may sapat na dahilan, kaya ang lahat ay sumusunod na lamang sa akin. Bilang tagapagmana ng isang sikat na korporasyon, napakaabala ng aking schedule. Pagkatapos ng klase, kailangan ko pang dumalo sa isang hapunan kasama ang anak ng kasosyo sa negosyo ng korporasyon. Gayunpaman, hindi ko gusto ang anak na iyon dahil lamang sa walang asal ang lalaki habang kumakain, kaya labis akong naiirita kapag kasama ang lalaking iyon. Pero dahil sa kalikasan ng aking trabaho, kailangan ko itong tiisin. Biglang hinawakan ko ng dahan-dahan ang kamay ni Marie. Lumalabas na gusto kong magpanggap si Marie bilang tao at sumama sa akin sa paaralan. Natural, walang magagawa si Marie kundi sundin ang aking utos. Pagkatapos nyon, magkasama kaming pumasok sa paaralan. Ang aming presensya ay mabilis na nakakuha ng atensyon ng lahat sa paligid namin.
Hindi inakala ni Marie na balang araw ay papasok siya sa paaralan sa ganitong paraan. Total, hindi pa siya nakakaranas ng ganito noon. Pagkaraan ng ilang sandali, aksidenteng nabangga ni Marie ang dalawang lalaking estudyante sa pasilyo. Bagamat humingi agad siya ng paumanhin, ang mukha ni Marie na walang ekspresyon ay nagdulot ng labis na pagkailang sa dalawang lalaki. Inisip pa nila si Marie na parang isang robot. Hindi inaasahan, sanay na si Marie sa mga ganitong sitwasyon. Lumalabas na maging ang ina ni Marie ay ganoon din. Pinupuri man o pinapagalitan si Marie, hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, bigla akong lumitaw, na naging dahilan ng pagtakbo ng dalawang lalaki. Pagkatapos nyon, nagpasalamat si Marie sa akin dahil tinulungan ko siya sa sitwasyong iyon. Hindi inaasahan, gusto ko talaga ang mukha ni Marie na walang emosyon. Nakita ko pa itong napaka-cute. Pagkatapos ng klase, mabilis akong umuwi. Sa sandaling iyon, ang aking kapatid sa ama ay dumating upang bisitahin ako. Ang pangalan niya ay Maynard. Kararating lang ni Maynard mula sa ibang bansa at pumunta agad dito. Natural, labis din niya akong kinasusuklaman, dahil kung wala ako, tiyak na si Maynard ang magmamana ng Zets Corporation. Bagamat palagi siyang mukhang masayahin at palakaibigan sa labas, si Maynard ay napakalupit sa loob. Sa katunayan, si Maynard ang nagutos ng maraming pagtatangkang pagpatay sa akin. Mabuti na lamang at nakaligtas ako sa mga mapanganib na insidenteng iyon. Lumalabas na ganap akong mulat sa lahat ng ginawa ni Maynard. Gayunpaman, pinili kong manatiling tahimik dahil ako lamang ay hindi kayang lumaban sa isang buong makapangyarihang pamilya. Tila naiintindihan din ni Marie ang kasalukuyang sitwasyon. Nang sumapit ang gabi, nakatayo ako ng mag-isa sa aking silid, malalim ang iniisip. Naalala ko ang unang araw na dumating ako sa mansyong ito. Biglang pumasok si Marie sa silid. Ganap niyang naabala ang aking iniisip. Mukhang hindi masyadong maganda ang mood ko ngayon. Maging si Marie ay naramdaman na may mali. Sa sandaling ito, may pabor akong hihilingin sa kanya. Lumalabas na gusto kong ihiga ang aking ulo sa kandungan ni Marie. Hindi inaasahan, naging mas relax ang aking mood. Napakatagal na noong huli akong naging kampante ng ganito. Mula pagkabata, wala pang kahit sinong nakasama ako bilang kakampi, kaya sinubukan ko ang aking makakaya na mabuhay nang hindi umaasa sa kanino man. Sinadya akong piliin ng aking ama bilang tagapagmana, dahil doon, kailangan kong maging mas matatag. Biglang nagsalita si Marie, hiniling niya na pagkatiwalaan ko siya at nangako siyang palagi siyang mananatili sa aking tabi bilang aking kakampi. Hindi inaasahan, tuwing kasama ko si Marie, sa wakas ay naipakita ko na ang mukha ng isang teenager na kasing edad niya. Bilang resulta, unti-unting ninais ni Marie na mas protektahan pa ako. Sa sumunod na araw, may pampublikong talumpati ako, kaya maaga akong umalis upang magkaroon ng sapat na oras sa paghahanda. Gayunpaman, ang kotseng nagsakay sa akin kanina ay peke dahil kararating lang ng tunay kong driver. Hindi inaasahan, hinabol ako ni Marie nang napakabilis. Gaya ng inaasahan, si Maynard ang utak sa likod ng insidenteng ito. Matagumpay na naabutan ni Marie ang sasakyan ni Maynard. Nagulat ang lahat ng naruroon. Pagkatapos nyon, dinala ako ni Maynard sa isang abandonadong gusali. Ang kanyang layunin ay ganoon pa rin, gusto lamang ni Maynard na patayin ako. Doon lamang siya magkakaroon ng pagkakataong mamanahin ang Zets Corporation. Gayunpaman, naunahan ko na si Maynard. Ang buong insidente ay nai-record ko gamit ang isang bottle camera. Sa sandaling iyon, agad akong nagbanta, kung maglalakas loob si Maynard na saktan ako, hindi ako magdadalawang isip na i-upload ang video sa internet. Pagkarinig nito, si Maynard ay naging labis na hindi mapakali. Dahil dito, mabilis siyang nagtangkang tumakas. Dalawa na lamang sa mga tauhan ni Maynard ang naiwan. Gayunpaman, ang dalawang iyon ay walang kinatatakutan. Balak pa nilang ipadala ako ng diretso sa aking libingan. Mabuti na lamang at lumitaw si Marie sa sandaling iyon. Bigla siyang sumugod sa dalawang lalaki. Sa pambihirang kasanayan ni Marie sa martial arts, matagumpay niyang natalo ang dalawang masamang lalaking iyon. Pagkatapos nyon, tumakas na lamang sila sa takot dahil napakalakas ni Marie. Isang lalagyan ng gasolina ang aksidenteng natabig. Kasama ng mga upos ng sigarilyo na iniwan ng mga lalaking iyon, biglang nagliyab ang hagdanan sa malapit. Nagsimula akong mahirapang huminga dahil sa makapal na usok. Agad na sinubukan ni Marie na pakalmahin ako. Di nagtagal, nakatagpo si Marie ng emergency exit. Pagkatapos ay naghanap siya ng paraan para makatakas kaming dalawa, dahil hinding-hindi hahayaan ni Marie na mamatay ako sa sandaling ito. Gusto niyang mauna akong lumabas habang balak namang tumakas ni Marie pagkatapos. Gayunpaman, agad kong tinanggihan ang planong ito. Dahil dito,
walang nagawa si Marie kundi ihayag ang kanyang tunay na nararamdaman. Tuwing nasa tabi ko si Marie, palagi siyang nakakaramdam ng tunay na kaligayahan. Higit sa lahat, ako ang unang taong nagparamdam sa kanya ng ganito dahil halos hindi pa siya nakakaramdam ng saya sa kahit kanino noon. Sa katunayan, napakahalaga ko kay Marie. Ang kanyang katawan ay gawa sa matibay na metal, kaya ang kailangan kong gawin ngayon ay umalis na agad. Sa huli, sinunod ko ang mga instruction ni Marie. Ginamit ni Marie ang kanyang lakas para buhatin ako at tulungan akong makatakas. Samantala, nawalan ng malay si Marie pagkatapos nyon. Mabuti na lamang at nagawa ko siyang iuwi. Noong una, inakala ko na nasira si Marie, gayunpaman ay dahan-dahan itong nagkamalay. Sa wakas ay nakaramdam ako ng kaunting kaginhawaan. Hindi inaasahan, nagsimula kong maalala ang nangyari kanina dahil ngumiti si Marie na parang isang tunay na babae. Ang sandaling iyon ay nagdulot ng matinding pagdududa sa aking sarili. Parang nahuhulog na ako sa isang robot. Dahil dito, labis akong nabahala sa komplikadong sitwasyong ito. Makalipas ang ilang araw, isang mahalagang party ang ginanap sa aking mansyon. Itinalaga ako na magsilbing host. Lumalabas na nasa business trip sa ibang bansa ang aking ama, kaya pansamantala lamang akong humahalili sa pagkakataong ito. Bilang tagapagmana ng pamilya, hindi ko pinayagan ang aking sarili na magkaroon ng kahit isang pagkakamali. Bigla, may pabor akong hihilingin kay Marie dahil hindi ako kumakain ng bell peppers. Kaya, si Marie ang kailangang humawak sa bagay na ito, ngunit talagang walang sino mang dapat makapansin. Maya-maya pa, lumitaw sina Cart at Lady Charlotte ng pamilyang Rusty. Napakalakas ng kanilang presensya, maging si Marie ay naramdaman ito. Lumalabas na sina Cart at Charlotte lamang ang aking mga kakampi. Bagamat kakikilala pa lang ni Charlotte sa akin, sigurado siyang may magandang nangyari rito dahil ibang-iba ang aking ekspresyon kumpara noong huli kaming magkita. Sa katunayan, walang makakatakas sa mapanuring mga mata ni Charlotte. Sa sandaling ito, ipinakilala ko si Marie kay Charlotte, isang robot maid na nilikha ng Zets ng may matinding pagsisikap. Gayunpaman, ang robot ay masyadong makatotohanan. Dahil dito, naghinala si Charlotte na baka tao talaga si Marie. Agad na hinila ng aking tauhan si Marie sa isang tabi, dahil gusto niyang maiwasan ang hindi kinakailangang gulo. Pagkatapos nyon, nagpatuloy si Marie sa kanyang mga tungkulin. Matagumpay niyang naalis ang mga bell peppers sa aking pagkain. Sa sandaling iyon, isang kahina-hinalang estranghero ang pumasok ng palihim sa party. Mabuti na lamang at dumating si Marie sa tamang oras para harapin ang kahina-hinalang individual. Ipinagpatuloy niya ang pagpapatrolya sa lugar upang suriin ang seguridad. Hindi inaasahan, may lumitaw sa likuran ni Marie. Nang walang alinlangan, binigyan niya ng leksyon ang taong iyon. Gayunpaman, ang taong iyon ay ako pala mismo. Mabilis kaming nagtungo sa isang silid para magpahinga. Hindi ko inakala na magiging ganito kapagod ang pag-host, ngunit dahil responsibilidad ko ito, pinilit ko ang aking sarili na tapusin ito ng maayos. Sa katunayan, ang pagiging nasa tabi ni Marie ay nagbigay sa akin ng matinding lakas. Agad na bumalik ang aking enerhiya. Lumapit ako kay Marie at bumulong ng mga mapagmahal na salita rito. Gayunpaman, ang biglaang pagkilos na ito ay nagdulot ng pagkataranta kay Marie. Wala siyang choice kundi umalis at pumunta sa ibang lugar. Nagpa siya si Marie na bumalik sa party para ipagpatuloy ang kanyang mga tungkulin, ngunit biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso nang walang malinaw na dahilan. Hindi na siya makapag-focus sa anumang ginagawa niya. Habang naglalakad sa pasilyo, bigla siyang may natuklasan, may palihim na nagtanim ng bomba sa isang tago na lokasyon. Balak ng salarin na gamitin ang paraang ito para saktan ako. Sa kasamaang palad para sa kanya, napansin ito ni Marie sa tamang oras. Agad niyang binigyan ng leksyon ang lalaking iyon. Gayunpaman, naging pabaya si Marie at nakuha ang atensyon ng mga nasa paligid niya. Sa sandaling ito, talagang hindi niya alam kung paano kikilos. Mabuti na lamang at dumating ako sa tamang oras upang ipaliwanag ang lahat. Tila alam ko na ang masamang plano ng nagtanim ng bomba. At sa katunayan, ganoon nga ang nangyari. Ang utak sa likod nito ay walang iba kundi si Maynard. Sa sandaling ito, labis siyang nagngangalit dahil lahat ng kanyang mga plano ay sinira ni Marie. Nang sumapit ang gabi, isinuot ni Marie ang damit na inihanda ko para sa kanya. Hindi inaasahan, bagay na bagay ito sa kanyang hitsura. Dahil tapos na ang party, kaming dalawa na lamang ang natira. Gustong-gusto kong i-enjoy ang sandaling ito. Bigla, yumuko si Marie at humingi ng paumanhin sa akin. Naniniwala siya na ang party ngayong araw ay nasira dahil sa kanya. Gayunpaman, hindi naman ito ganap na kasalanan niya, dahil lang ito sa mga kontrabida na sadyang gustong pumatay sa akin.
Mukhang isang ordinaryong babae si Marie. Dahil dito, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Bigla kong hinalikan si Marie sa noo. Ito ang naging dahilan upang manigas siya ng husto, hindi sigurado sa nangyayari. Buong lakas na itinulak ako ni Marie, pagkatapos ay mabilis siyang tumakbo sa ibang lugar. Iniwan nito akong medyo dismayado. Samantala, hindi na alam ni Marie kung paano siya haharap sa akin. Sinisi na lamang niya ito sa pagkakaroon ng sira sa kanyang system. Gayunpaman, mukhang kalmadong-kalmado ako. Hindi ako nagpakita ng anumang senyales ng galit kay Marie. Lalong naguluhan si Marie dahil dito. Ngunit magiging mas kahina-hinala ang mga bagay kung magpapatuloy siya sa pagiging taranta. Bilang resulta, nagsimula kong mapansin ang kanyang kakaibang kilos mula sa sandaling iyon. Patuloy kong inoobserbahan si Marie anuman ang oras ng aking pagtatrabaho. Pagkaraan ng ilang panahon, naghatid ang aking tauhan ng nakakagulat na balita, biglang tinanggal si Marie sa kanyang posisyon simula ngayong araw, dahil nagsimula na siyang paghinalaan ko mula pa kahapon. Kung magpapatuloy ang mga bagay na ganito, mabubunyag din ang lihim ni Marie na pagiging tao. Upang malutas ang isyong ito, kumuha ang tauhan ko ng bagong trabaho para kay Marie, at ang lokasyong iyon ay napakalayo rito. Para naman sa robot maid, ang tauhan ay nakabuo ng bagong modelo. Ang bagong robot na ito ay nagtataglay ng napakalakas na mapanirang kapangyarihan. Para naman kay Marie, tinanggap na lamang niya ang desisyong ito, kahit na gusto pa rin niyang maglingkod sa akin bilang katulong ko. Sa sandaling ito, wala na siyang ibang pagpipilian. Bigla, lumitaw ako sa likuran nila. Hindi ko maintindihan kung bakit aalis si Marie. Kasabay nito, lumitaw ang pangalawang robot. Natukoy nito ang antas ng panganib na hatid ni Marie, kaya pansamantalang sinabihan ni Marie ang lahat na lumayo muna. Lumalabas na balak niyang harapin ang robot ng mag-isa. Gayunpaman, ang lakas ng robot na iyon ay higit na malakas kaysa kay Marie, hindi siya katapat nito. Sa kritikal na sandali, humarang ako upang protektahan si Marie. Dahil dito, malubha akong nasugatan. Sa sandaling iyon, nagpa siya si Marie na gamitin ang lahat ng kanyang lakas upang ipaghiganti ako. Dinurog niya ang robot sa daan-daang piraso dahil sa ultimate kick ni Marie. Pagkatapos nyon, seryoso kong kinausap si Marie. Ang aking mga kilos kamakailan ay naging napakakaiba, kaya naniwala ako na may sira si Marie. Upang itago ang katotohanan, umasa si Marie sa pangalawang robot. Ang revelasyong ito ay nag-iwan kay Marie na ganap na tulala. Pagdating sa kanya, palagi akong nag-iisip sa isang hindi inaasahang inosenteng paraan. Sa sandaling iyon, bigla kong binuhat si Marie sa aking mga bisig. Hiniling ko na manatili kaming magkasama habang buhay. Hindi inaasahan, ito rin ang gusto ni Marie, kaya bumalik sa trabaho si Marie. Makalipas ang ilang araw, dalawang kontrabida ang nagpanggap na mga tauhan upang lasunin ako. Sa kasamaang palad para sa kanila, napansin ito ni na Marie at ng isa pang robot sa tamang oras. Dahil dito, nagpa siya ang dalawang dalaga na bigyan ng leksyon ang mga kontrabidang iyon. Muli, nabigo ang plano ni Maynard. Ito mismo ang dahilan kung bakit palagi kong kinasusuklaman ang mga tao, naniniwala ako na sila ay mga hangal na nilalang. Para sa akin, mas mapagkakatiwalaan ang mga robot, at naramdaman ko na ang pagkakaroon ni Marie ay sapat na. Biglang, naging mausisa ako tungkol sa kung paano nagre-recharge ng enerhiya si Marie. Gusto ko itong makita ng sarili kong mga mata. Gayunpaman, walang ideya si Marie kung ano ang gagawin dahil isa lamang siyang ordinaryong tao. Kung matutuklasan ko ang lihim, yari na si Marie. Total, labis kong kinasusuklaman ang panlilinlang. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, bagamat hindi alam ni Marie kung paano mag-recharge ng enerhiya, sinubukan pa rin niya ang kanyang makakaya. Gayunpaman, ang kanyang mga kilos ay mukhang medyo lampas. Marahil ay walang maniniwala sa ganito. Hindi inaasahan, nahanap ko na napaka-cute ng kilos ni Marie. Maging si Roy, ang aking tauhan na nanunood mula sa labas, ay nakaramdam ng kawalan ng magagawa. Sa sumunod na umaga, pinagalitan ko si Roy. Nagreklamo ako na naging masyadong maluwag ang seguridad. Iyon ang dahilan kung bakit napakaraming nakakapasok. Gayunpaman, ang tunay na dahilan ay sa akin mismo dahil madalas akong magsisante ng mga tao. Ang mga gwardya ay palaging pinapalitan. Sa sandaling ito, iminungkahi ni Roy na magpahinga muna ako at mag-relax. Mukhang pagod na pagod ako kamakailan. Hindi inaasahan, ginamit ko ito bilang dahilan para lumabas kasama si Marie. Umaasa ako nakikilos si Marie na parang aking kasintahan. Kaya naman, nagpa siya si Marie na gampanan ang papel ng maayos. Nagsimula siyang magsabi ng mga mapagmahal na salita. Ito ang naging dahilan upang hindi ako makatanggi dahil sa sobrang pagka-cute ni Marie.
Bawat kilos ni Marie ay parang sa isang tunay na magkasintahan. Bilang resulta, napuno ako ng kagalakan na hindi maipahayag ng mga salita. Bagamat ginagaya lang ni Marie ang mga magkasintahang nakikita niya sa kalsada, naramdaman niyang medyo iba ang kanyang nararamdaman sa kanila, kaya sinubukan ni Marie na bawiit ito sa sarili niyang paraan. Pagkatapos nyon, sinubukan niyang maghanap ng four-leaf clover. Gusto itong ibigay ni Marie sa akin bilang regalo. Umaasa siyang mapapakalma nito ang pagod kong puso kahit kaunti lang. Sa sandaling ito, naramdaman ko ang katapatan ni Marie. Ito ang nagpasaya sa akin ng husto. Nang maglaon, dinala ko si Marie sa isang lugar na puno ng mga alaala ng aking mga magulang. Hindi inaasahan, nagtanong ako kung maaari ba akong humalik kay Marie. Bagamat walang ipinapakitang ekspresyon si Marie, ang kanyang puso ay kumakaba ng malakas sa loob. Habang dahan-dahan akong lumalapit kay Marie, biglang may nahulog na kutsilyo mula sa itaas. Mabuti na lamang at napansin ito ni Marie sa tamang oras. Agad siyang tumakbo sa tuktok ng tore upang mag-imbestiga. Doon, may isang kakaibang binata na naghihintay na. Noah ang pangalan niya. Agad na sumugod si Marie para atakihin siya. Gayunpaman, ang kalabang ito ay mas mahirap harapin. Madaling naiwasan ni Noah ang lahat ng kanyang mga atake. Bigla, nagkaroon ng pagkakataon si Marie na maunahan. Sinamantala ni Noah ang pagkakataon at itinulak siya pababa. Mabuti na lang at nandoon ako para saluhin si Marie, kung hindi ay baka hindi siya nakaligtas sa pagkahulog. Kahit dumating na ang susunod na umaga, hindi mapigilan ni Marie na isipin ang misteryosong lalaki kahapon. Nagpasya siyang patayin ito kung magkikita silang muli. Hindi inaasahan, ang binatang binanggit ko kanina ay naging bagong transfer student sa paaralan sa araw na iyon. Gaya ng inaasahan, si Noah ang susunod na plano ni Maynard. Agad na tumungo si Marie sa akin. Gusto niyang ipaalam sa akin ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Noah. Hindi inaasahan, naghihintay na si Noah sa pintuan. Nagsimula ang dalawa na mag-usap sa pamamagitan ng martial arts. Parehong hindi sumusuko sina Noah at Marie. Gayunpaman, sa huli ay hindi naging katapat ni Marie si Noah. Hindi inaasahan, umamin si Noah na nahulog ang loob niya kay Marie sa unang tingin pa lang. Gayunpaman, nakita lamang ni Marie si Noah bilang isang baliw. Hindi niya maintindihan ang tunay na intensyon ni Noah. Sa sandaling ito, ibinunyag ni Noah na naglaan siya ng oras sa paghahanda ng regalo para kay Marie. Gayunpaman, nagulat siya nang makita kung ano ito. Lumalabas na impormasyon pala ito tungkol sa nakaraan ni Marie. Kahit na sinubukan ni Roy na burahin ang lahat, kahit papaano ay nakuha ito ni Noah. Sa katunayan, balak niya itong gamitin para takutin si Marie. Kung malalaman ko na tao talaga siya, yari na si Marie. Habang nag-uusap silang dalawa, bigla akong lumitaw. Sa sandaling iyon, nagsimulang asarin ako ni Noah. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagiging masyadong malapit kay Marie. Dahil dito, hindi ko na ito natiis. Mukhang nagseselos ako. Sa sandaling ito, iniutos ko kay Noah na magduel kami at ang mananalo ang makakakuha kay Marie. Bigla, 7 manok ang dumaan sa harap namin. Lumalabas na nakatakas ang mga ito mula sa research lab ng paaralan. Gamit ito, iminungkahi ni Noah na gamitin ang mga ito para sa kompetisyon. Kung sino ang makakahuli ng pinakamaraming nakatakas na manok ang mananalo. Agad kong tinanggap ang hamon ni Noah. Di nagtagal, nagsimula ang laban. Hindi inaasahan, nahuli ko ang unang manok. Ito ang nagpasaya sa mga babaeng nakatayo sa malapit. Samantala, hindi komportable si Marie. Napansin niya na saan man ako pumunta, isang grupo ng mga babae ang laging nakasunod sa likuran ko. Siyempre, hindi ko ito pinapansin. Para kay Marie, gusto niyang tulungan ako sa paghuli ng mga manok, gayunpaman ay agad akong tumanggi dahil laban ito ng dangal ng lalaki. Ginawa ko ang lahat para makuha ang tagumpay. Samantala, humingi ng tulong si Noah sa kanyang mga kaibigan. Gumamit pa siya ng mga kagamitan para makahuli ng ilang manok. Sa puntong ito, parehong bilang na ang nahuli ng magkabilang panig. Isang manok na lang ang natitira para matukoy ang mananalo. Dahil dito, naging tutok na tutok kami ni Noah. Dumating na ang mapagpasyang sandali. Gayunpaman, ang huling manok ay sadyang tuso. Mabilis itong nakatakas. Natatakot si Marie na baka hindi ako manalo, kaya nagpasya siyang tulungan ako. Sa kasamaang palad, aksidenteng nahulog si Marie sa tubig. Naalala ko na dapat ay isang robot si Marie, na nangangahulugang hindi ito dapat mahulog sa tubig. Kaya naman, agad ko siyang hinila palabas. Natatakot ako na baka masira si Marie. Mabuti na lamang at nagkamalay siya.
Medyo nabawasan nito ang aking pag-aalala. Gayunpaman, natalo na ako kay Noah dahil sinamantala ni Noah ang sandaling iyon para mahuli ang huling manok. Gayunpaman, tumanggi si Noah na tanggapin ang resulta dahil tinalikuran ko ang kompetisyon para iligtas ang isang babae. Kahit manalo si Noah, hindi ito magiging kagalang-galang. Pagka-uwi namin, walang ideya si Roy sa nangyari sa paaralan. Samantala, sinubukan ni Marie ang lahat ng posibleng paraan para humingi ng paumanhin. Dahil nagkasakit ako dahil sa kanya, nakaramdam si Marie ng matinding pagkakasala. Nangako siyang gagawin ang lahat para matulungan akong gumaling. Pagkarinig nito, naglabas si Roy ng isang bagay. Ito ay isang patient care device na pagmamay-ari ng aking ama. Narinig ni Roy na ang mga gamit na ito ay kayang magpagaling ng lahat ng sakit, gayunpaman ay hindi niya talaga alam kung ano ang nasa loob. Para sa akin, kahit malubha ang aking sakit, nagpatuloy ako sa masigasig na pagtatrabaho. Pagkakita rito, hindi ako hinayaan ni Marie na magpatuloy sa pagtatrabaho. Gayunpaman, hindi ako makapagpahinga dahil may mga responsibilidad ako sa student council. Inihahanda ko ang pag-host ng anniversary celebration ng paaralan, at dahil malapit na ito, hindi ako makapagpahinga. Ngunit patuloy na lumalala ang aking kalusugan. Sa pagkakataong ito, nagpa siya si Marie na gamitin ang patient care item. Nang buksan niya ang misteryosong kahon, ganap siyang nagulat. Lumalabas na wala itong iba kundi isang napaka-sexing nurse outfit. Sa sandaling iyon, bigla akong itinulak ni Marie sa kama, pagkatapos ay matapang siyang pumatong dito. Dahil dito, labis akong nataranta. Wala akong ideya kung ano ang balak gawin ni Marie pagkatapos. Gayunpaman, masunuring sinunod ko ang kanyang mga instruction at nagpahinga muna. Ginamit ni Marie ang kanyang noo para suriin ang temperatura ko. Medyo nagulat ako rito dahil ang paraan ng paggawa nito ni Marie ay parang isang normal na tao. Hindi alam ni Marie kung paano ipapaliwanag ang sarili, kaya dali-dahi siyang gumawa ng medyo nakakatawang dahilan. Gayunpaman, naniwala ako ng walang alinlangan. Susunod, kailangang punasan ni Marie ang pawis sa katawan ko, kaya kailangang hubarin ko ang aking kamiseta. Hindi inaasahan, lalong nahiya si Marie dahil dito. Ngunit dahil sa kondisyon ko, pinilit ni Marie ang sarili na tapusin ang gawain. Sa pagkakataon, natuklasan niyang puno ng mga pilat ang likod ko. Karaniwan, hinding-hindi ko hinahayaan ang sino man na makita ang mga ito, ngunit si Marie ay isang exception. Mula pagkabata, palaging malapit ako sa kamatayan, kaya maraming beses na akong nasugatan. Ang mga pilat sa aking katawan ay malalim at malala, iyon ang dahilan kung bakit hindi kailanman mabubura ang mga ito. Sa sandaling iyon, dahan-daang niyakap ako ni Marie mula sa likuran. Marahil ay naramdaman niya ang sakit na tiniis ko. Nangako si Marie na mula ngayon, siya na ang magpoprotekta sa akin. Pagkalipas ng ilang sandali, naramdaman ni Marie na may pumasok sa bahay. Agad niyang binigyan ng malupit na leksyon ang dalawang pumasok. Hindi inaasahan, may isa pang lalaki sa bintana, ngunit hinarap siya ni Marie sa loob lamang ng isang segundo. Ang mga mainit at mapagmalasakit na kilos na ito ni Marie ay nagparamdam sa akin ng matinding kaginhawaan. Sa unang pagkakataon, hindi ko na naramdamang nag-iisa ako. Gayunpaman, nakaramdam ng pagkakasala si Marie dahil niloko niya ako sa pamamagitan ng pagpapanggap na robot. Gayunpaman, gusto pa rin ni Marie na tumagal ang mga sandaling tulad nito habang buhay. Gusto niyang maglaan ng mas maraming oras hanggat maaari sa tabi ko. Ilang araw matapos ako gumaling, sa wakas ay dumating na ang anniversary celebration ng paaralan. Ginampanan ko ang papel bilang host ng kaganapan. Pagkatapos nyon, inabutan ko si Marie ng maraming baterya para ay recharge ang kanyang enerhiya dahil alam kong magiging nakakapagod ang araw na ito. Habang nag-uusap kaming dalawa, biglang lumitaw si Noah para gambalain kami. Pagkatapos ay humakbang siya pasulong at niyakap si Marie. Nagdulot ito ng pamumula ko dahil sa selos. Gayunpaman, may papalapit na senador, kaya umalis ako para makipag-usap dito. Dahil dito, pansamantalang naiwan si Marie na mag-isa. Biglang nawala si Noah, naramdaman ni Marie na may mali. Agad siyang nagpunta para hanapin ako. Sa kasamaang palad, nahuli siya ng isang hakbang. Matagumpay na nakalapit si Noah sa akin, at ang senador na iyon ay kasabwat din ni Noah sa pagsasagawa ng planong ito. Hindi inaasahan, nakakagalaw pa rin ako, kaya mabilis akong kumuha ng armas para ipagtanggol ang aking sarili. Gayunpaman, tinurukan ako ni Noah ng gamot. Isa itong espesyal na sedative na nagpapahina sa aking pandinig at paningin. Hindi inaasahan,
Agad na nagturok si Noah ng pangalawang 12. Ito ang naging dahilan upang magsimula akong manghina. Samantala, desperadong hinahanap ako ni Marie kahit saan. Bigla, may kutsilyong itinutok ng diretso sa kanya. Walang duda na si Noah iyon. Sa sandaling iyon, inihanda ni Marie ang kanyang sarili sa pakikipaglaban, kahit na hindi pa niya natatalo si Noah noon. Matapos ang mahabang panahon ng pagsasanay, naniniwala si Marie na sa wakas ay dumating na ang araw na ito. Di nagtagal, nagsimulang mag-clash ang dalawa. Gayunpaman, hindi nagtagal si Marie. Sa huli ay napilitan siyang mapahiga sa sahig ni Noah. Sa sandaling iyon, nagsimulang magsabi si Noah ng mga nakababaliw na bagay. Desperado niyang gustong makasama si Marie dahil mahal niya ang tunay na pagkatao nito. Gayunpaman, habang nagsasalita siya, hinigpitan niya ang hawak sa leeg ni Marie. Dahil dito, nahirapan siyang huminga ng normal. Sa sandaling iyon, napansin ni Marie na mas mahina ang lakas sa kanang braso ni Noah. Agad niyang sinamantala ang kahinaang ito para makawala. Pagkatapos nyon, bumasag si Marie ng bumbilya. Naging dahilan ito ng pagdilim ng silid, na nagbigay daan kay Marie para makatakas sa lugar na iyon. Gayunpaman, hindi siya hinayaan ni Noah na makaalis ng ganoon kadali. Agad siyang umatake gamit ang armas, ngunit ang nakatayo roon ay isang robot pala na kamukhang kamukha ni Marie. Siya ang tunay na robot maid. Sa napakalakas nitong kapangyarihan, natalo si Noah sa isang kurap lang ng mata. Samantala, mabilis na nagtungo si Marie para hanapin ako. Matapos akong mahanap, inihanda na niya akong iuwi. Gayunpaman, biglang lumitaw muli si Noah. Lumalabas na natalo niya ang robot maid at ngayon ay pagkakataon na namin ni Marie. Tila alam ni Noah na may nararamdaman si Marie para sa akin, ngunit alam din niya ang isang masakit na katotohanan, ang mahal ko, sa mga mata ni Noah, ay ang robot version ni Marie, hindi ang tunay na taong si Marie. Mausisa si Noah kung ano ang magiging reaksyon ko kung sakaling matuklasan ko ang katotohanan ito. Sa sandaling iyon, patuloy na tinatamaan ni Noah ang mga mahihinang bahagi ni Marie. Tila dahan-dahan niya itong minamanipula. Nagsalita siya ng mga salitang naglalayong saktan siya ng malalim. Hindi inaasahan, bigla akong nagising. Tinakpan ko ang magkabilang tainga ni Marie gamit ang aking mga kamay para hindi nito marinig ang mga malupit na salita ni Noah. Ganap na nagulat si Noah dahil sa kabila ng dami ng gamot na itinurok niya sa akin, nakakagalaw pa rin ako. Kahit sa ganitong sitwasyon, nag-aalala pa rin ako para kay Marie. Totoong may mukhang walang emosyon si Marie, ngunit may puso siya gaya ng kahit sino. Ano man ang mangyari, mananatili siya sa tabi ko. Pagkatapos nyon, sa wakas ay natalo na ni Marie si Noah. Samantala, ganap akong nawalan ng malay. Matagal akong tinitigan ni Marie. Ako ang unang taong nagbigay sa kanya ng napakaraming emosyon, at ako rin ang taong tunay niyang minamahal. Sa sumunod na araw, hindi pumasok sa paaralan si Noah dahil malubha siyang nasugatan ni Marie noong nakaraang araw. Tila hindi na kailanman babalik si Noah sa paaralan. Hindi inaasahan, bigla siyang lumitaw sa harap ni Marie di nagtagal. Dumating din ako, nakaramdam na lang ng kaba si Marie. Natatakot siyang malaman ko ang kanyang lihim dahil sa dami ng sinabi ni Noah kanina. Mabuti na lamang at hindi ko na masyadong pinag-isipan ito. Noong una, pumunta lamang si Marie sa bahay ko para magtrabaho bilang robot maid. Kailangan niya ng pera para mabayaran ang mga utang ng kanyang ina. Iyon ang dahilan kung bakit tinanggap niya ang napakahirap na misyong ito. Dahil sa kanyang mukha na walang emosyon, naniwala ako na si Marie ay talagang isang robot maid hanggang ngayon. Wala pa rin akong alam tungkol sa lihim nito. Gayunpaman, mayroon na ngayong isa pang malaking problema si Marie, palihim na siyang nahulog ang loob sa akin. Noong una, hindi ito napansin ni Marie mismo, ngunit ang kinangko ay unti-unting nakakuha ng kanyang puso. Sa sandaling iyon, natanto niya na hindi siya maaaring manatili sa tabi ko ng matagal, dahil kung gagawin niya iyon, baka hindi niya ito kayanin. Bigla, aksidenteng nabasag ni Marie ang mamahaling florera ko. Inakala ni Roy na magagalit ako, ngunit ang katotohanan ay ganap na kakaiba. Para sa akin, si Marie na ngayon ang pinakamahalagang tao. Gayunpaman, napansin ni Roy na napakarami ng pagkakamaling nagagawa ni Marie kamakailan. Kung magpapatuloy ang sitwasyong ito, tiyak na ibabalik ni Roy si Marie sa manufacturing facility. Narinig ni Marie ang kanilang pag-uusap. Agad itong nagdulot sa kanya ng kalungkutan dahil tila hindi na siya makakapanatili sa tabi ko ng matagal. Di nagtagal, lumitaw ang robot maid sa likuran niya dahil matagumpay na naayos ni Roy ang mga bahagi nito. Nakabalik na ang robot maid.
Matapos suriin ang data ni Marie, nakasiguro ang robot na nakabuo na si Marie ng nararamdaman para sa akin. Binalak pa nitong tulungan si Marie gaano man ito kahirap para sa kanya. Gayunpaman, hindi na makatayo si Marie nang malapit sa akin dahil ang kinang na nagmumula sa akin ay masyadong nakakasilaw. Isang bagay ito na hindi kayang tiisin ni Marie. Hindi inaasahan, nakaisip ng bagong ideya ang robot, dapat magsuot si Marie ng sunglasses. Makakatulong ito sa kanya na maka-adjust sa matinding kinang ko. Gayunpaman, bigla akong lumapit at inalis ang kanyang salamin. Lumalabas na gusto kong makita ang mukha ni Marie sa pinaka-natural nitong anyo. Iyon ang dahilan sa likod ng aking biglaang pagkilos kanina. Natural, hindi na ito natiis ni Marie. Bigla siyang nahimatay sa mismong lugar. Dahil dito, labis akong nag-alala. Kung may mangyari mang masama kay Marie, ibabalik siya ni Roy sa factory. Mabilis na binuhat ng robot maid si Marie palayo sa lugar. Lumalabas na nagpapanggap lamang si Marie. Matapos mapagtanto ang sarili niyang nararamdaman, ang mga bagay na dating madali kapag kasama ako ay naging napakahirap na para sa kanya. Gayunpaman, iba ang pananaw ng robot maid, kung maglalakas loob si Marie na harapin ang kanyang nararamdaman at isipin ang taong mahal niya, isang hindi pa nagagawang lakas ang dadaloy sa loob niya. Ang lakas na iyon ay tiyak na magpapalakas kay Marie. Matapos marinig ang mga pampalakas loob na salita ng robot, labis na nagpasalamat si Marie. Pagkatapos ay tumakbo siya sa akin para humingi ng paumanhin. Hindi inaasahan, ako ang unang humingi ng paumanhin. Ganap na nagulat si Marie dito. Lumalabas na naramdaman ko na pinapagod nito ang sarili ng husto. Dahil doon, unti-unti nang nauubos ang enerhiya ni Marie. Ang higit na ikinagulat ni Marie ay kung gaano kalalim ang malasakit ko sa kanya. Maging ako ay hindi alam kung kailan naging napakahalaga ni Marie sa akin. Dahil dito, ganap akong nalito. Sa sandaling iyon, ipinagtapat ni Marie ang kanyang nararamdaman sa akin. Noong una, ganap akong napatulala sa gulat, pagkatapos ay agad kong niyakap si Marie. Gayunpaman, isang estranghero ang biglang pumasok sa bintana. Inabala niya kaming dalawa sa mismong sandaling iyon. Pinagbantaan pa kami nang pumasok gamit ang baril. Natural, binigyan siya ni Marie ng leksyong hinding-hindi niya malilimutan. Kumilos siya ng napakabilis. Sa isang saglit, napatumba ni Marie ang pumasok. Para naman sa akin, nang makaalis ako sa lugar, naging magulo ang aking isipan. Matapos maalala ang lahat ng nangyari, kasama ang espesyal na nararamdaman ni Marie sa akin, naging labis akong obses. Nagsimula akong makaranas ng matinding halusinasyon tungkol kay Marie. Upang harapin ang sitwasyong ito, wala na akong ibang pagpipilian kundi iwasan na lamang si Marie. Sa puntong ito, umasa na lamang ako ng buo sa robot mate. Ito ang nagparamdam kay Marie ng kaunting selos. Noong araw na iyon, dumating si Charlotte para bisitahin ang bahay. Mabilis niyang napansin si Marie. Gayunpaman, mukhang kakaiba ang lungkot ni Marie. Nang subukan ni Marie na magtanong ng anuman sa akin, tahasan ko siyang binaliwala, na nag-iwan kay Marie na ganap na hindi alam ang gagawin. Samantala, napapalibutan si Noah ng mga kaklase sa paaralan, gayunpaman ay wala siyang interes sa alinman sa mga iyon. Hindi inaasahan, lumapit sa kanya si Marie. Lumalabas na balak niyang bantayan si Noah. Ito rin ang paraan ni Marie para protektahan ako. Gayunpaman, ang kaibig-ibig na kilos ni Marie ay lalong nagpadagdag sa atensyon ni Noah sa kanya. Pagkatapos ng klase, hindi mahanap ni Marie ako kahit saan. Lumalabas na pumunta ako sa parke ng mag-isa. Kaya naman, iniwan ni Marie ang lahat para sundan ako. Gaya ng inaasahan, may umatake sa akin mula sa likuran. Mabuti na lamang at dumating si Marie sa tamang oras para pigilan ang umaatake. Hindi inaasahan, marami pang kaaway ang sangkot. Sa sandaling iyon, lumitaw ang robot mate. Sa pamamagitan lamang ng ilang simpleng galaw, madaling hinarap ng robot ang grupo ng mga asasin. Pagkatapos nyon, sa wakas ay nagkaroon na uli ng pagkakataon kaming dalawa ni Marie na magkasama. Sa sandaling iyon, hindi nagatubili si Marie na humingi ng paumanhin sa akin. Pagkatapos ay tapat niyang ipinagtapat ang kanyang tunay na nararamdaman. Naniniwala si Marie na nagsisimula na siyang maging makasarili. Matapos makita ang robot na napakalapit sa akin, natanto ni Marie na nagselos siya. Hindi inaasahan, bigla ko siyang niyakap. Para sa akin, si Marie ang numero unong tao sa aking puso. Kahit na maraming mapanuksong bagay ang nakapaligid sa akin, palaging si Marie ang mauuna. Mula ngayon, gusto ko siyang itreto sa isang espesyal na paraan dahil ayaw kong masaktan si Marie kahit pa isa itong robot.
Mukhang nakabuo na nga ako ng nararamdaman para sa kanya. Sa sumunod na umaga, kahit na dumating ang driver ng huli ng 10 minuto, hindi ako nagalit. Nagulat ang lahat dito. Lumalabas na kaarawan ko ngayon, pero ang isang tulad ni Marie ay walang ideya tungkol dito. Gayunpaman, sa 365 araw ng taon, ang aking kaarawan ang pinakakinasusuklaman ko dahil madalas gamitin ng mga kontrabida ang araw na ito para bigyan ako ng mga regalo, ngunit ang mga regalong iyon ay wala kundi mga kutsilyo o bomba. Ang mga ito ay mga alaalang hindi ko na gustong balikan. Gayunpaman, iba ang nararamdaman ni Marie. Naniniwala siya na ang mga kaarawan ay mahahalagang araw, kaya gustong may gawin si Marie para sa akin. Hiniling niya na magkaroon ako ng isang tunay na masayang kaarawan. Pagkatapos nyon, dumating kaming dalawa sa paaralan. Sa sandaling iyon, maraming babaeng estudyante ang nagkumpulan para bigyan ako ng mga regalo, ngunit wala akong pakialam sa kanila. Nakapagpasya na ako na huwag tumanggap ng mga regalo mula sa mga kaklase. Para naman kay Marie, inanyayahan siya ng mga babaeng iyon na makipag-usap pagkatapos ng klase. Lumalabas na gusto nilang pasamahin si Marie sa fan club ko. Isa itong napaka-pervert na club. Gusto lang nilang tingnan ko sila ng may panghahamak. Alam ng mga babae na kinasusuklaman ko ang mga tao, kaya tuwing binabati nila ako, pilit ng ngiti lamang ang naisasagot ko. At ang mga babaeng iyon ay nahuhumaling sa naiirita kong ekspresyon. Gayunpaman, hindi naintindihan ni Marie ang nangyayari, kaya ang pagtakbo ang tila pinakamagandang opsyon. Hindi inaasahan, agad siyang hinabol ng mga babae. Aksidenteng nabangga ni Marie ako. Salamat sa aking presensya, umatras na rin sa wakas ang mga babae. Pagkatapos nyon, ipinaalam ko kay Marie na may kailangan akong gawin, kaya uuwi ako ng gabi na. Hindi na kailangang manatili ni Marie para hintayin ako. Nagpasya siyang gamitin ang pagkakataong ito para sorpresahin ako. Habang nagluluto si Marie, biglang lumitaw si Noah. Bigla siyang sumugod pasulong at niyakap si Marie. Dahil dito, naging hindi komportable si Marie. Sinubukan ni Marie na atakihin si Noah, ngunit dahil sa liksi ni Noah, nagawa niyang iwasan ang lahat ng kanyang mga galaw. Patuloy na nanatili si Noah at walang tigil na ginambala siya. Sa huli, natapos din ni Marie ang cake, gayunpaman ay hindi ito tumugma sa kanyang inaasahan. Sa sandaling iyon, umalis na rin si Noah sa wakas dahil may nakitang kakaiba ang robot maid. Tila masyadong maluwag ang security system, kaya nagsimulang suriin ng mabuti ng robot maid ang lahat. Sa pagbabalik kay Marie, kahit na iba ang resulta sa inakala niya, mabuti na lang at hindi naman ito mukhang masama. Gayunpaman, aksidenteng nabangga ng robot si Marie, na naging dahilan ng pagkahulog ng cake sa sahig at pagkasira nito. Agad na naging malungkot ang ekspresyon ni Marie. Nagpasya siyang mas mabuting huwag na itong ibigay sa akin dahil hindi na mukhang masarap ang cake. Pagkaraan ng ilang sandali, nakauwi na ako. Nakita kong malungkot si Marie. Dahil dito, naging mausisa ako, gayunpaman ay hindi ako nang ahas na tanungin ito ng direkta. Para naman kay Marie, kahit na malayo sa pagiging kahanga-hanga ang kanyang cake, gusto ni Marie na maging tunay na espesyal ang kaarawan ko, kaya nagpasya siyang ibigay sa akin ang cake na ginawa niya kanina. Kahit hindi ito maganda, puno ito ng lahat ng tapat na nararamdaman ni Marie. Maging ako ay labis na nagulat dito. Inisip ko pa na mula ngayon, marahil ay hindi na ako malulungkot kapag dumating ang aking kaarawan dahil kasama ko na si Marie. Nang sumapit ang gabi, personal akong naghanda ng isang maliit na party para kay Marie. Gayunpaman, ang lahat ng pagkain sa mesa ay binubuo ng mga baterya. Pagkatapos nyon, dahan-dahan kong tinapik ang ulo ni Marie. Ngayon ang unang pagkakataon na nakaranas siyang tratuhin ng ganito ka-espesyal. Sa sumunod na araw sa paaralan, nalinlang si Marie ng isang miyembro ng isang school club. Sinabi sa kanya ng taong iyon na nahimatay ako sa research room, kaya agad na sumugod si Marie. Gayunpaman, nang makarating siya, iginapos siya ng ilang tao. Lumalabas na miyembro sila ng Machine Enthusiast Club. Alam nila na si Marie ay isang perpektong robot. Mausisa pa sila kung baka tao nga ba talaga siya, kaya ngayong araw ay gusto nilang seryosong suriin si Marie. Pagkatapos nyon, balak nilang kalasin siya. Mabuti na lamang at ang mga taong ito ay wala kundi mga hangal. Matagumpay silang nalinlang ni Marie para kalagan siya. Gayunpaman, hindi siya makakatakas ng mag-isa. Salamat sa biglaang paglitaw ko, sa wakas ay nakalabas ng ligtas si Marie. Simula ng araw na iyon, bigla akong nagsimulang kumilos ng mas mapagmahal kay Marie. Bigla ko siyang niyakap, at kapag magkasama kaming pumasok sa paaralan, palagi kong hawak ang kamay nito. Nakuha nito ang atensyon ng lahat sa paligid namin. Gayunpaman,
Medyo nahiya si Marie dahil hindi siya sanay dito. Gusto lang ni Marie na manatiling normal ang mga bagay sa pagitan namin. Pagkalipas ng ilang araw, naging kaganapan ang tao ng sports festival ng kanilang paaralan. Dahil kasama kong nag-aaral si Marie ngayong taon, nagkaroon din siya ng pagkakataong makilahok sa kaganapan. Bigla, may isang estrangherong lumapit kay Marie. Alam pa nito ang kanyang pagkakakilanlan. Lumalabas na Daryl ang pangalan niya. Isa siyang estudyante mula sa karibal na paaralan. Iyon ang paaralang kasalukuyang kinakalaban ni Marie. Sa sandaling iyon, may itatanong si Daryl sa kanya dahil hindi niya alam kung saang kaganapan ako lumalahok. Iyon ang dahilan kung bakit siya pumunta para magtanong kay Marie. Hindi inaasahan, si Daryl ay naging malapit na kaibigan ko pala. Maging si Marie ay nagulat dito. Hindi niya inakala na may malapit na kaibigan ako. Matapos makuha ang impormasyon, agad na umalis si Daryl. Sa sandaling iyon, aksidenteng natabig ni Amy ang isang higanteng bola. Gamulong ito at bumangga kay Marie. Pagkakita rito, mabilis na tinulungan ni Marie si Amy. Para naman sa akin, ang lahat ay sabik na naghihintay sa aking kaganapan. Sa sandaling ito, nagsimula akong ipakita ang aking tunay na kakayahan. Ang aking maayos at koordinadong pagganap ay naghatid ng excitement sa mga manunood. Madali kong nalampasan ang bawat balakid. Gayunpaman, may isang nakatago sa karamihan na nanggugulo. Nagdulot ito ng problema sa kabayong sinasakyan ko. Tumalsik ako at nahulog patalikod. Agad itong kumuha ng atensyon ng lahat. Sa sandaling iyon, nagsimulang suriin ng robot maid ang data. Gaya ng inaasahan, mabilis nitong natukoy ang dahilan. Pagkatapos nyon, nagpunta ako para magpahinga. Sumunod si Marie nang malapit sa akin. Hindi inaasahan, nakatuklas ako ng isang pellet bullet. Malamang na ito ang dahilan kung bakit ako natalo sa laban. Pagkaraan ng ilang sandali, nahulaan ko na ang salarin ay si Daryl. Lumalabas na hindi pala kami ganoon kalapit gaya ng iniisip ni Marie. Nagkakilala kami noon pang elementarya. Noong panahong iyon, hindi ko pa alam na magiging tagapagmana ako. Palagi akong binubuli ng mga kaklase, ngunit hindi ko ito sinabi sa kanino man. May katulad na pinagmulan si Daryl sa akin. Madalas din siyang binubuli sa paaralan. Dahil doon, nagsimula naming ituring ang isa't isa bilang mga kaibigan. Dahil pareho kami ng nararanasan, nagawa naming tunay na makaramdam ng empatiya sa isa't isa. Mula noon, ginawa namin ni Daryl ang lahat ng magkasama. Gayunpaman, isang araw, may nakakagulat na natuklasan ako, sumasama si Daryl sa grupo ng mga bully. Nagsimula pa siyang magplano ng mga masasamang pakana. Lahat ng iyon ay nakatutok sa akin dahil mas mahusay ako kay Daryl sa bawat aspeto. Ito ang naging dahilan upang mainggit si Daryl sa akin. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, ganap na naintindihan ni Marie ang sitwasyon. Agad siyang umalis sa lugar. Lumalabas na kailangan ni Marie ng lugar para ilabas ang kanyang galit. Hindi niya matanggap ang ginawa ni Daryl dahil ang kanyang mga kilos ay lubhang nakasakit sa akin. Kaya naman, kailangang kumilos ni Marie. Gusto niyang pahintuin si Daryl sa kanyang mga masasamang gawa ng minsan. Noong una, ang huling laban ay dapat na ako laban kay Daryl. Gayunpaman, nasugatan na ako kanina. Dahil dito, nagpa siya si Marie na pumalit sa aking lugar at lumahok na lang sa kompetisyon. Sa sandaling iyon, lumitaw din si Noah. Lumalabas na gusto niyang makipagkompetensya kasama si Marie dahil hindi makakamit ni Marie ang magandang resulta ng mag-isa. Total, kailangan ng sapat na miyembro para makabuo ng isang team. Di nagtagal, direkta nang hinarap ng lahat si Daryl. Maging ang mga miyembro ng fan club ko ay sumali sa laban dahil gusto rin nilang maghiganti para kay Marie. Lalong tumindi ang laban. Gayunpaman, ang mga taktikang ginamit ng paaralan ni Daryl ay naging mas matindi. Gumamit sila ng iba't ibang pandaraya upang alisin ang kanilang mga kalaban. Ngunit hindi ganoon kadaling matomba ang team ni Marie. Samantala, nalaman ko na si Marie ang nakikipagkompetensya sa aking lugar. Sa pagbabalik sa laban, naging isang tunay na kamanghamanghang paghaharap ito. Ang pagpasok ni Marie para palitan ako ay nakakuha rin ng interes ni Daryl. Gayunpaman, kumpiyansa siya na hindi mananalo si Marie. Gayunpaman, hindi natatakot si Marie. Kumpiyansa siya na siya ang lalabas na matagumpay. Sa sandaling iyon, isinagawa ng team ni Daryl ang kanilang nakaplano ng pakana. Gumamit sila ng mga airgun pellet para mangabala sa team ni Marie. Naging dahilan ito upang mawalan ng balanse ang lahat. Nahiwalay si Marie sa kanyang mga teammates, gayunpaman ay hindi pa sumasayad ang kanyang mga paa sa lupa. Kaya naman, may kakayahan pa rin siyang magpatuloy sa paglaban. Matagumpay na nakalapit si Marie kay Daryl. Bago ibigay ang mapagpasyang palo,
Tahasang pinagalitan ni Marie si Daryl. Dahil sa kanyang panlilin lang kaya lumaki akong galit sa mga tao. At hinding-hindi mapapatawad ni Marie si Daryl para doon. Sa huli, natumba rin sa wakas ang team ni Daryl. Bilang resulta, si Marie ang nakakuha ng tagumpay. Pagkatapos nyon, lumitaw ako sa pagitan ng dalawa. Hindi inaasahan, nagpakawala ako ng isang malakas na suntok kay Daryl dahil natuklasan ko ang pandaraya ni Daryl. Mayroon pa akong matibay na ebidensya. Sa sandaling iyon, nang ahas akong harapin si Daryl ng tapatan dahil hindi na ako isang bata na marunong lang umiyak. Mula ngayon, haharapin ko ang kasamaan ng may lakas. Hindi na ako tatakas gaya ng ginawa ko noon. At ang tanging taong nagpalakas ng ganito sa akin ay si Marie. Salamat sa lakas na ibinigay ni Marie sa akin, tila naging isang ganap na bagong tao na ako. Di nagtagal, natapos na ang unang semestre. Sa wakas ay winawalang bahala na ng summer vacation kami ni Marie. Gayunpaman, hindi naging madali ang mga bagay para kay Marie dahil napakababa ng kanyang mga scores sa test. Dahil dito, kailangang kumuha ni Marie ng retest. Maging ako ay nagulat sa kanyang mga scores. Mas malala ang mga ito kaysa sa inakala ko. Sa sandaling iyon, nagsimula akong mag-alala, kung babagsak si Marie sa retest, may malaking pagkakataon na mapatalsik siya agad. Wala na akong maisip na ideya, kaya iminungkahi ko na magtungo kaming dalawa sa library pagkatapos ng klase para personal kong turuan si Marie. Habang papunta si Marie sa library, bigla niyang nakasalubong si Noah. Lumalabas na kanina pa siya naghihintay doon. Alam pa ni Noah na kukuha ng retest si Marie, kaya nag-alok siyang turuan ito. Total, espesyalidad ni Noah ang pag-aaral. Gayunpaman, hindi ito mapaniwalaan ni Marie. Inakala niyang nagpaplano si Noah na patayin siya. Ngunit hindi ganoon ang inakala ni Marie, gusto lang tumulong ni Noah para makita siya araw-araw. Bigla, lumitaw din ako. Sinamantala ni Noah ang pagkakataon at nakiusap na mag-aral kaming magkakasama. Bago pa ako makasagot, bigla nang hinila ni Noah si Marie. Nang magsimulang mag-aral kaming tatlo, seryoso akong nag-focus sa pagtuturo kay Marie. Gayunpaman, hindi makapag-concentrate si Marie sa sitwasyong ito. Samantala, may dalang set ng review materials si Noah, kaya gusto niyang tingnan ang mga ito kay Marie. Gayunpaman, ang mga dokumentong iyon ay puno pala ng impormasyon tungkol kay Marie. Natural, lahat ng kanyang mga lihim ay nakatago sa loob ng mga materyales na iyon. Nataranta si Marie sa sandaling makita ang mga ito. Lumalabas na tinatakot na naman siya ni Noah. Lalong nagiging komplikado ang sitwasyon ni Marie. Pagkatapos nyon, nagpatuloy ng maayos ang sesyon ng pag-aaral sa ibabaw. Nang ibabalik na ni Marie ang mga materyales, naiwan akong mag-isa kasama si Noah. Pagkatapos ay nagsimulang asarin ni Noah ako sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sinabi niya na mas naiintindihan niya si Marie kaysa kanino man. Kahit na nakatira si Marie kasama ako, sinabi ni Noah na may alam siyang mga lihim tungkol dito na hindi ko alam. Dahil dito, naging labis akong hindi komportable. Hindi ko na napanatili ang aking kalmado. Mabuti na lamang at bumalik si Marie sa mismong sandaling iyon. Doon lamang sa wakas ay gumaan ang tensyon. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay nagbunga rin ang pagsisikap ni Marie. Bagamat hindi masyadong mataas ang kanyang score, sapat na ito para hindi siya mapatalsik. Agad na sumugod si Marie sa akin para sabihin ang magandang balita. Tunay na naging masaya ako para sa kanya. Pero kung may pagpipilian ako, gusto ko ako lang ang nagtuturo kay Marie. Sa sandaling iyon, tahimik na napagtanto ni Marie ang isang bagay, malamang na nagsiselos ako sa buong panahong ito. Bigla, naalala ko ang paparating na summer vacation. Dahil isang linggo na lang ang natitira bago matapos ang semestre, nagsimula na akong magplano ng isang biyahe. Gusto kong maglakbay sa isang katimugang isla kasama si Marie. Hindi inaasahan, parehong sumama sa biyahe sina Kurt at Charlotte. Gayunpaman, hindi lang kaming apat, lahat ng may koneksyon sa akin ay naruroon din. Tila palihim na naghahanda si Noah ng isang uri ng plano. Gayunpaman, wala akong kaalam-alam dito. Samantala, nagsimula na si Maynard sa pagsasagawa ng sarili niyang plano. Inactivate niya ang experimental robot number 26. Napakalaki nito at ang lakas nito ay higit na malakas kaysa sa maid robot. Nang makita ni Roy ang footage ng experimental robot number 26, ganap siyang nagulat. Lumalabas na ang robot ay nalikha noong panahon ng pagbuo ng mga maid robot. Iyon ang dahilan kung bakit bahagyang naintindihan ni Roy ang nakakatakot nitong lakas. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung bakit ito narito. Sa katotohanan, lahat ay bahagi ng pakana ni Maynard. Di nagtagal, mabilis na inactivate ng maid robot ang launch platform.
Direkta nitong haharapin ang experimental robot number 26. Ginamit ni Marie ang pagkakataong ito para dalhin ako sa isang ligtas na lokasyon. Ngunit sa sandaling makarating kami sa bangin sa likod ng isla, hinarangan ng experimental robot number 26 ang aming ruta ng pagtakas. Tila makukulong kami rito ng medyo matagal. Sa sandaling ito, walang ideya si Marie kung ano ang mangyayari. Bigla, tumunog ng malakas ang kanyang tiyan. Malamang ay dahil wala pang kinakain si Marie sa buong araw. Gayunpaman, bigla akong nag-usisa dahil isang robot si Marie, pero ang kanyang tiyan ay nakakagawa pa rin ng mga ingay. Mabilis na gumawa ng isa pang nakakatawang dahilan si Marie, at muli, naniwala ako ng walang anumang pagdududa. Dahil doon, matagumpay na naiwasan ni Marie na mabunyag. Pagkatapos nyon, pumasok kaming dalawa sa kagubatan para maghanap ng pagkain. Sa sandaling iyon, aksidenteng nakatuklas si Marie ng isang bundle ng mga wildflowers. Nagpaalala ito sa kanya ng kanyang nakaraan. Noon, nakatira pa si Marie kasama ang kanyang mga magulang. Ang buhay niya noong panahong iyon ay tunay na masaya. Gayunpaman, di nagtagal ay tinamaan ng trahedya ang kanyang pamilya. Dahil doon, madalas siyang napapabayaan ng kanyang mga kamag-anak. Bihira siyang makauwi ng bahay. Sa mga panahong iyon, tanging mga wildflower lang ang napipitas ni Marie para hangaan ang mga ito. Pagkatapos nyon, binalak ni Marie na manghuli ng ilang isda para sa akin. Gayunpaman, agad ko siyang pinigilan dahil ayaw kong humarap sa anumang panganib si Marie. Sa sandaling iyon, biglang bumuhos ang malakas na ulan, kaya mabilis na naghanap kaming dalawa ng lugar na masisilungan. Ngayon lang nakaranas si Marie na maupo ng napakalapit sa akin. Dahil dito, labis siyang nataranta. Samantala, nakaramdam ako ng pagkakasala dahil gusto kong makakuha si Marie ng data tungkol sa isang masayang bakasyon, gayunpaman ay hindi ko inakalang magiging ganito ang mangyayari. Gayunpaman, hindi ito inintindi ni Marie. Para sa kanya, hanggat nasa tabi niya ako, makakaramdam siya ng saya saan man kami naruroon. Naantig sa kanyang katapatan, sumagot ako ng mga salitang nagpapahayag ng aking tunay na nararamdaman. Iniwan nito si Marie na ganap na nanigas sa kinatatayuan. Hindi niya inakala na magiging ganoon katapat ako. Dahil dito, ninais niyang ihayag agad ang katotohanan. Sa kasamaang palad, hindi niya ito magagawa sa sandaling iyon. Lumitaw ang robot maid para iligtas kami, dahil kailangan nitong ayusin ang maraming system, nahuli ito ng dati. Pagkatapos nyon, ligtas na nakabalik sa bahay kami ni Marie. Gayunpaman, hindi kontento si Maynard sa kinalabasang ito. Nakagawa siya ng hindi mabilang na mga plano, lahat para sa tanging layunin na patayin ako, gayunpaman ay wala pa sa mga ito ang nagtagumpay. Nang bumalik ang lahat sa paaralan matapos ang bakasyon, inanunsyo ng paaralan ang paparating na Autumn Festival. Magkakaroon ng fireworks bilang bahagi ng kaganapan. Tinanong ako ni Marie kung maaari ba kaming manood ng magkasama. Gayunpaman, abala ako sa mga tungkulin sa Student Council, kaya wala akong choice kundi tanggihan ang imbitasyon ni Marie, kahit na gusto kong manood ng fireworks kasama ito. Dahil dito, naging medyo malungkot si Marie. Pagkatapos nyon, ninais ni Marie na makipagkaibigan sa fan club ko para makapanood sila ng fireworks kasama ang lahat. Naghurno si Marie ng mga cake bilang regalo para sa kanila. Gusto niyang ito ang maging unang hakbang niya tungo sa pagkakaroon ng mga kaibigan. Gayunpaman, bago pa siya makakilos, biglang lumitaw si Noah. Agad niyang kinain ang cake na inihanda ni Marie para sa mga babae. Ngunit napakasama ng lasa nito kaya halos hindi ito malunok ni Noah. Hindi inaasahan, natanto ni Noah ang plano ni Marie na mapalapit sa club, kaya naghanda na rin siya ng sarili niyang plano. Ang kailangan na lang ay hintayin si Marie na kumilos. Gayunpaman, nang sa wakas ay sumubok si Marie, marahas na nag-react ang club. Gusto lang nilang paalisin si Marie. Gayunpaman, gusto pang sumubok ni Marie ng isa pang pagkakataon dahil ngayon lang siya sumubok na makipagkaibigan. Kaya naman, tumanggi si Marie na sumuko. Sa kasamaang palad, muli siyang nabigo. Galit na galit ang mga babae sa mga pagtatangka ni Marie na lumapit sa kanila. Sa susunod na period ng klase, nagsimulang magtanong ang guro sa bawat estudyante. May nakabasag sa kanyang pinahahalagahang klorera, kaya determinado siyang mahanap ang salarin. Magpapatuloy lamang ang aralin kung matutukoy ng guro kung sino ang gumawa nito. Kung hindi, wala ring fireworks, dahil ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang mahanap ang salarin. Nainas dito ang buong klase dahil lahat ay umaasa sa fireworks festival. Hindi inaasahan, humakbang pasulong si Marie at umamin.
Kahit na alam ni Noah na hindi siya ang salarin, naintindihan ni Marie na gusto ng lahat na i-enjoy ang fireworks kasama ang kanilang mga kaibigan. Kung mapoprotektahan niya ang masayang sandaling iyon para sa lahat, handa siyang tanggapin ang sisi. Para naman sa mga tunay na salarin, hindi inaasahang mukhang tuwang-tuwa sila sa kanilang sarili dahil walang nakapansin sa kahit ano. Lumitaw si Noah mula sa malayo sa sandaling iyon. Kanina pa siya nakikinig sa kanilang pag-uusap. Dahil dito, nagalit ang isa sa mga lalaki sa grupo. Sumugod ito pasulong, balak bigyan ng leksyon si Noah. Siyempre, ang padalos-dalos na lalaking iyon ay hindi naging katapat niya. Isang suntok lang ang kailangan ni Noah para matakot ang masamang lalaki. Pagkatapos nyon, ang mga salarin ay kailangang pumunta kay Marie para tulungan siya. Gayunpaman, mukhang ganap na nalito siya at walang alam. Pagkaraan ng maikling sandali, habang ang lahat ay naghihintay sa fireworks sa kalangitan, nagpa siya si Marie na lumapit sa mga babae para makipagkaibigan. Sa sandaling iyon, matapang niyang inalis ang kanyang wig. Kailangang harapin ito ni Marie ng may katapangan. Gayunpaman, tahasang siyang tinanggihan ng mga babae sa club dahil ang kanilang mga pananaw ay ganap na magkaiba. Pero kung ang panonood lang ng fireworks kasama si Marie ang pag-uusapan, payag naman ang mga babae na gawin iyon. Sa sandaling iyon, biglang tumakbo si Marie patungo kay Noah. Lumalabas na gusto niyang ipahayag ang kanyang tapat na pasasalamat sa kanya dahil salamat kay Noah, nagkaroon si Marie ng lakas ng loob na ihayag ang kanyang tunay na sarili. Bigla, aksidenteng nahulog si Marie sa lupa. Mabuti na lamang at lumitaw ako sa tamang oras para saluhin siya. Bilang resulta, hindi malubhang nasugatan si Marie. Pagkatapos nyon, sabay-sabay na nanood ng fireworks ang lahat. Tunay ngang isang napakagandang tanawin ito. Gayunpaman, umalis agad si Noah pagkatapos dahil wala siyang interes sa ganitong uri ng bagay. Nang makauwi si Marie, inabutan siya ni Roy ng isang tumpok ng mga pahayagan tungkol sa kanyang nakaraan. Inisip ni Roy na baka may natitira pang nararamdaman si Marie, kaya hinayaan niya itong tingnan ang mga ito sa huling pagkakataon sa loob ng ilang sandali. Nagkataon, ang isa sa mga pahayagan ay nahulog sa harap ko. Dahil sa kuryosidad, ninais kong tingnan ito. Hindi inaasahan, ang impormasyon sa artikulo ay nagdulot sa akin ng gulat. Agad akong bumalik sa aking silid para maghanap ng impormasyon online. Pero nakapagtataka, wala akong mahanap na kahit ano dahil nauna nang binura ni Roy ang lahat. Gayunpaman, patuloy akong naghanap ng may pagtitiyaga. Sa huli, wala pa rin akong nahanap na resulta. Sa sandaling ito, nagsimula akong maghinala dahil simula kaninang umaga ay napansin ko ang maraming kakaibang kilos. Para naman sa akin mismo, dahil hindi ako makaasa sa impormasyon mula sa internet, ang tanging magagawa ko ay i-verify ito sa realidad. Pagkatapos nyon, pinagmasdan ko ang mga kilos ni Marie mula sa malayo. Gayunpaman, ang lahat ay tila normal. Lumalabas na naghanda na si Marie para dito ng maaga. Kung magpapatuloy siya sa pagiging pabaya tungkol dito, maaga o huli ay matutuklasan ko ang katotohanan. Uminom pa siya ng langis para mag-refuel, gayunpaman ay ordinaryong tubig lang pala ang nasa loob, ngunit sapat na ito para maniwala ako na si Marie ay isang robot. Pagkatapos nyon, tumugtog ako ng piano habang nananatili si Marie sa aking tabi. Hindi inaasahan, ang kakayahan ko na makatugtog muli ng piano ay salamat din kay Marie dahil pinahihirapan ako ng aking nakaraan araw-araw, ngunit si Marie ang nagdala sa akin ng kaligtasan. Sa sandaling iyon, biglang nagpakita si Marie ng isang masayang ngiti. Ito ang nagparamdam sa akin ng hinala dahil ang isang robot ay hindi dapat makapagpakita ng ganoong emosyon. Agad kong hinawakan ang braso ni Marie. Malinaw kong naramdaman ang tibok ng puso nito. Sapat na nga, natanto ko ang katotohanan, si Marie ay hindi pala isang robot. Iisipin ng isa na hindi ko matitiis ang katotohanan ito, ngunit sa halip ay bigla ko siyang niyakap dahil pagkatapos ng lahat, palaging pinoprotektahan ni Marie ako ng buong puso. Nagbigay ito sa akin ng ibang pananaw sa sangkatauhan. Kasabay nito, sa wakas ay naintindihan ko na ang gusto ko ay hindi isang robot maid, ito ay si Marie, isang tunay na tao. Gayunpaman, wala pa ring kamalayan si Marie na nabunyag na ang lihim. Pagkatapos nyon, palihim ko silang sinundan para pakinggan ang pag-uusap ni Marie at Roy. Hindi inaasahan, pinag-uusapan nila ang lihim na itinago nila sa buong panahong ito. Kung matutuklasan ko ang bagay na ito, tiyak na aalis si Marie sa bahay na ito at kailangan niyang pumunta sa isang napakalayong lugar, dahil alam ni Marie na ang pagsisinungaling ay magdudulot lamang ng sakit sa akin at ang isang sinungaling na tulad ni Marie ay walang karapatang manatili. Hindi inaasahan, narinig ko sa labas ang buong kwento.
Gayunpaman, pinili kong panatilihing nakatago ang bagay na ito dahil tunay kong mahal si Marie. Ayaw ko na nang mawalan pa ng sinumang mahalaga sa akin kailanman. Kaya nagpasya ako na huwag ihayag ang katotohanan. Kinabukasan, nang muling makita ko si Marie, mas mabilis ang tibok ng aking puso kaysa sa dati. Marahil ay dahil natuklasan ko ang lihim na si Marie ay isa palang tunay na tao, na nagdulot sa akin ng matinding pagbabago sa emosyon. Maging si Marie ay napansin ang isang bagay na hindi pangkaraniwan tungkol sa akin. Sa sandaling iyon, sinabi ko na dahil ito sa pagiging overwork, kaya pakiramdam ko ay medyo pagod ako. Hindi inaasahan, biglang inanyayahan ni Marie ako na ihiga ang aking ulo sa kanyang kandanggan gaya ng dati. Gayunpaman, hindi ito matanggap sa sandaling ito dahil naramdaman ko na pinipilit ko ang isang ordinaryong dalaga na gawin ang gayong bagay. Kaya tinanggihan ko ang alok ni Marie dahil para sa akin ay wala itong pagkakaiba sa pagiging isang tunay na magkasintahan. Dahil hindi pa ako nasasanay sa katotohanan ito, biglang may isang grupo ng mga asasin na sumubok umatake sa akin. Gayunpaman, agad na gumanti si Marie, na nag-iwan sa kanila na ganap na hindi makalaban. At ang cool at napakalakas na presensya ni Marie ay nagdulot ng matinding kagalakan sa akin. Gayunpaman, lahat ng ginawa ko hanggang ngayon ay dahil natatakot ako na mabunyag. Dahil doon, tinanggihan ko ang kabaitan ni Marie. Ito ang nagparamdam sa akin ng pagkakasala sa aking sarili, kaya sinabi ko kay Marie na maaari niyang gawin ang anumang gusto niya dahil anuman ang gawin nito, magiging masaya ako. Pagkatapos nyon, dinala ako ni Marie sa isa sa kanyang mga paboritong lugar. Lumalabas na mula rito, makikita ni Marie ang lahat. Nakikita pa niya ang bahay ni Roy at ang servant robot. Higit sa lahat, nakikita rin niya ako mismo. Kaya hanggat nananatili si Marie dito at tinitingnan ito, makakaramdam siya ng sobrang ginhawa. Ang dami ng trabaho ko bilang tagapagmana ay patuloy na dumarami. Bilang resulta, labis akong abala sa sandaling ito. Ngayong araw, kailangang pumunta ako sa isang amusement park kasama ang lahat. Lumalabas na pumunta ako rito para suriin ang isang proyekto na hiniling kanina. Ang proyektong ito ay pagmamayari ni Kurt at Charlotte. Hindi inaasahan, naroon din si Isabel. Sinabi na siya ang mapapangasawa ko. Gayunpaman, hindi ganoon ang katotohanan, si Isabel ay mapapangasawa pala ni Maynard, ngunit dahil sobrang gusto niya ako, naging ganito ang kinalabasan. Sa sandaling ito, mabilis kong ipinaliwanag ang lahat kay Marie. Natatakot ako na baka ma-misinterpret nito ang nakakabagabag na sitwasyong ito. Naging sanhi ito upang magselos si Isabel kay Marie. Pagkatapos ay tinitigan ni Isabel si Marie ng parang mga bala. Sinabi ng intuition ni Isabel ang isang bagay, si Marie ay tiyak na isang tao. Kahit na alam ko ang katotohanan, agad ko itong itinanggi. Ayaw ko na dumating ang gulo sa amin, lalo na't pareho kaming nasa isang napakahalagang yugto ngayon. Pagkatapos nyon, naglaan ang lahat ng oras para magsaya ng magkakasama. Puno ng enerhiya si Isabel, gusto niyang makipaglaro kasama ako. Si Marie naman ay tila pagod na, kaya gusto kong magpahinga muna sandali kasama siya. Ngunit hindi sumang-ayon si Isabel. Marami pa siyang enerhiya para maglaro ng mas maraming games. Para naman sa akin, alam ko na uhaw si Marie sa sandaling iyon, pero hindi ko alam ang gagawin. Mabuti na lamang at pumunta sa ibang lugar si Isabel, kaya gumawa na lang ako ng dahilan na pupunta sa banyo. Sa ganoong paraan, mananatili si Marie dito ng mag-isa para uminom ng tubig. Gayunpaman, sandali pa lang siyang umiinom nang biglang lumitaw si Isabel. Ganap nitong ibinunyag ang lihim ni Marie dahil ang isang robot ay hindi maaaring uminom ng tubig. Sa sandaling ito, pinagbantaan si Marie ni Isabel. Kung gusto ni Marie na manatiling tahimik si Isabel, kailangan niyang tumulong sa relasyon ni Isabel sa akin. Kaya pagbalik ko, mabilis akong hinila ni Marie para makasama si Isabel. Matagumpay siyang nakatulong para maging mas malapit kaming dalawa. Malamang ay napakasaya ni Isabel dahil dito. Ako naman ay wala talagang pakialam. Nakaramdam pa ako ng hindi komportable tungkol dito. Sa totoo lang, naintindihan ni Marie ang sarili niyang posisyon ng maayos, kaya inisip niya na mas mabuting manatili na lang siya sa gilid at basbasan kami, dahil sa katayuan ni Marie bilang isang katulong, hindi siya kailanman magiging karapat-dapat sa akin. Gayunpaman, biglang tumakbo palayo si Isabel pagkatapos nyon. Lumalabas na tahasan kong tinanggihan ang kanyang nararamdaman. Muntik nang mahulog sa lupa si Isabel habang tumatakbo. Mabuti na lamang at nahabol at naalalayan siya ni Marie sa tamang oras. Sa sandaling iyon, nagpasalamat si Isabel sa mga kilos ni Marie, kaya nagpasya siyang isuko na ang hindi natapos na pag-ibig na ito. Hindi inaasahan, inaliw ni Marie si Isabel ng mga tapat na salita.
Maging si Isabel ay lubhang naantig dito. Habang nag-uusap silang dalawa, biglang gumuho ang lugar. Naging dahilan ito upang maging lubhang mapanganib ang sitwasyon para sa kanilang dalawa. Nag-alala rin ako, mabuti na lamang at nagawang iligtas sila ng servant robot. Sa sandaling ito, gusto kong makipagkasundo ni Isabel sa akin. Hindi inaasahan, alam ko na ang lahat. Ang taong tunay na gusto ni Isabel ay si Maynard. Hindi ito ako gaya ng ipinapakita ng mga bagay. Matagal na itong nararamdaman ko. Noong unang makilala ko sina Maynard at Isabel, napansin ko na tila napakalapit ng dalawa. At sa katunayan, ganoon nga ang nangyari. Biglang inihayag ni Isabel ang katotohanan, ang taong tunay niyang gusto ay si Maynard dahil mayroon itong napakagandang personalidad. Lubhang humanga si Isabel kay Maynard simula noong una silang magkita. Ngunit nang magsimulang lumitaw ako, biglang nagbago ng ganap si Maynard. Lumalabas na kinuha ko ang kanyang posisyon bilang tagapagmana. Dahil doon, palaging iniisip ni Maynard ako. Maging si Isabel ay hindi na pinapahalagahan gaya ng dati, kaya inisip niya na kung mananatili siyang malapit sa akin, baka bigyang pansin siyang muli ni Maynard. Para kay Isabel, si Maynard pa rin ang numero uno. Sa huli, humingi ng paumanhin si Isabel sa lahat dahil sa kanya, patuloy na dumarating ang gulo sa aming dalawa. Nang sa wakas ay makauwi na ang lahat, bigla akong pumasok habang naliligo si Marie. Naging dahilan ito upang ganap na mataranta si Marie. Hindi alam ni Marie kung paano ipapaliwanag ang sarili sa sandaling iyon. Total, napakalinaw na ng lahat. Mabilis akong sinubukang umalis sa lugar, gayunpaman ay nadulas ako at nahulog patalikod. Bilang resulta, napunta kaming dalawa sa isang napaka-awkward na posisyon. Hindi inaasahan, may ibang naglock ng pinto mula sa labas. Sa sandaling iyon, wala ni isa sa amin ni Marie ang may suot na anuman. Dahil dito, labis akong nahiya, ngunit natatakot ako na baka lamigin si Marie. Kaya binuhat ko si Marie pabalik sa bathtub. Binalak kong maupo sa mismong likuran nito, gayunpaman ay hindi sumang-ayon si Marie dito dahil natatakot din siyang baka sipunin ako. Kaya nagsimulang magtulakan at maghilahan kaming dalawa. Bigla, aksidenteng nasabi ko na isang babae si Marie. Naging dahilan ito upang manigas agad si Marie. Sa sandaling iyon, natanto niya na natuklasan ko na ang kanyang lihim, ang lihim na si Marie ay isa palang tunay na tao. Kaya agad siyang nagtanong ng direkta sa akin. Itinanong niya kung kailan ko natuklasan ang katotohanan. Napakaseryoso ng mga mata ni Marie sa sandaling ito. Maging ako ay nataranta. Pagkatapos nyon, wala akong choice kundi ipagtapat ang lahat. Ipinaliwanag ko na nalaman ko ang katotohanan mula sa isang nakaraang artikulo. Nahaharap sa biglaang revelasyong ito, hindi pa rin makapag-adjust si Marie. Mausisa siya tungkol sa kung ano ang nararamdaman ko ngayon. Napakasama rin ang mood ni Marie. Niloloko niya ako sa buong panahong ito. Naramdaman pa ni Marie na wala siyang pagkakaiba kay Daryl, gayunpaman ay nananatili akong mabait sa kanya. Bigla, tumayo si Marie dahil may sasabihin siya. Kahit natatakot pa rin siya, at kahit nakapo-oten pa si Marie, tatanggapin pa rin niya ang katotohanan at magsasalita ng tapat. Pagkatapos nyon, binalak ni Marie na umalis na sa bahay na ito para sigurado. Gayunpaman, bago pa siya makapagsalita ng anuman, bigla akong nahimatay. Di nagtagal, dumating na rin si Roy at ang servant robot. Mabilis nilang binuhat ako pabalik sa aking silid. Matapos akong suriin ng doktor, natuklasan na nalason ako ng isang espesyal na uri ng toxin. Medyo nagtagal bago tumalab ang lason. Sa sandaling ito, biglang may naalala si Roy na kakaiba sa likod ko, ngunit binaliwala ito ni Roy kanina dahil sa kapabayaan. Kaya naman, sinisi niya ang sarili sa hindi pagtupad sa kanyang tungkulin. Gayunpaman, bigla akong nagising. Ang nakapagtataka ay hindi ko nakilala kung sino si Marie. Tila pansamantalang nawala ang aking alaala, ngunit malinaw kong natatandaan ang lahat ng iba pamaliban sa anumang may kaugnayan kay Marie. Kahit na nasa ganoong kondisyon ako, halos hindi nagbago ang aking personalidad. Dahil dito, mas naging kampante si Marie. Ang lahat ay tila bumalik sa panimulang punto. Parang ako lang na nakakatakot mula sa nakaraan. Mukha akong malungkot na naman. Pero talagang hindi alam ni Marie ang gagawin sa sandaling ito. Bigla niyang ninais na maibalik ang aking mga alaala. Total, pagkatapos ng panahong pinagsamahan namin, nagbago na ako, hindi na ako kasing lungkot gaya noong simula. Iyon mismo ang dahilan kung bakit gustong tulungan ni Marie ako na mabawi ang aking mga alaala. Pagkatapos nyon, dinala niya ako sa mga lugar na puno ng pamilyar na mga alaala. Ginawa ni Marie ang lahat ng kanyang makakaya upang maibalik ang aming magagandang alaala.
Nang sumapit ang gabi, nagpa siya si Marie na hanapin ang antidote para sa akin. Hindi inaasahan, pinili niyang gawin ito sa pamamagitan ng pagpasok sa gang ni Maynard. Binalak ni Marie na magpanggap bilang kanyang especially iya para manako ang antidote. Gayunpaman, nagsimulang maghinala si Maynard dahil ang tauhang ito ay tila isang baguhan. Iyon ang dahilan kung bakit ito nahanap na kakaiba ni Maynard. Gayunpaman, nang tingnan niyang mabuti, nakaramdam siya ng pamilyar. Sa huli, matagumpay na nakapasok si Marie sa loob. Sa sandaling iyon, nagtungo siya sa silid ni Maynard. Naniniwala si Marie na ang antidote ay dapat na nasa loob. Hindi inaasahan, biglang lumitaw si Noah. Nakilala pa niya si Marie sa disguise na ito. Sa sandaling ito, mausisa si Noah tungkol sa kanyang layunin, kaya hindi nag-atubili si Marie at nagsalita ng tapat sa kanya. Ang tamang layunin niya ay mahanap ang antidote vial. Pagkatapos nyon, binalak niyang magpaalam sa akin. Nagsimula nang maglaban ang dalawa. Gayunpaman, bago pa nagtagal ang labanan, nagsimulang magbigay si Noah ng impormasyon tungkol sa antidote. Sinabi niya na baka nasa basement ito dahil madalas na nananatili si Maynard doon kamakailan. Kaya sinunod ni Marie ang clue at nagtungo roon. Gayunpaman, lumalabas na wala itong iba kundi isa sa mga biro ni Noah. Dahil dito, nagalit ng husto si Marie dahil natanto niyang pinaglaruan siya ni Noah. Pero hindi inaasahan, naisip na ito ni Noah simula pa lang. Naintindihan niya kung bakit ganito ang kilos ni Marie. Lumalabas na alam ni Noah ang tungkol sa pagkawala ng aking alaala. Dahil sobrang nasasaktan si Marie, pumunta siya ng napakalayo. Hindi na niya kayang magpatuloy sa pagsisinungaling pa. Nang magpaalam si Marie sa akin, nangangahulugan din ito na isinuko na niya ang taong mahal niya. Pagkatapos nyon, tumakbo palayo si Marie para tapusin ang kanyang misyon. Nakatayo na lang si Noah doon at nanonood. Sa katotohanan, ayaw niyang ibigay kay Marie ang antidote dahil kung gagawin niya iyon, hindi na niya ito kailanman makikitang muli. Lumalabas na ganito na kalalim ang pagkakagusto niya kay Marie. Nang maglaon, nakasalubong uli ni Marie si Noah. Sa sandaling iyon, silang dalawa ay nasa loob ng secret room ni Maynard. Noon din, dumating na rin si Maynard sa tamang oras dahil tumutunog na ang alarm sa lahat ng dako. Noon lang naalala ni Maynard ang katulong na si Marie. Kaya tinanong ni Marie si Maynard tungkol sa lokasyon ng antidote, gayunpaman ay wala talaga ito kay Maynard dahil ang lason lang mismo ang binili niya. Pagkarinig nito, napaiyak si Marie dahil lahat ng kanyang pagsisikap sa araw na iyon ay nawalan ng saysay. Hindi inaasahan, si Noah pala ang may hawak ng antidote. Lumalabas na matagumpay niya itong nalikha mismo. Higit pang nakakagulat, nakuha ito ni Marie ng madali. Kaya mabilis niya itong ibinalik sa akin. Pero bago umalis, sinipa ng malakas ni Marie si Maynard. Hindi inaasahan, lumitaw din doon si Isabel. Sa pagkakataong ito, dumating siya para itigil ang mga masasamang gawa na ginagawa ni Maynard sa akin sa buong panahong ito. Hindi inaasahan, si Noah ang naging tagapagtanggol ni Marie sa pagkakataong ito. Dahil doon, nagawa niyang makabalik ng ligtas. Pagkatapos, mabilis na ibinigay ni Marie ang antidote sa akin. Umaasa siya na makakatulong ito sa kanya na mabawi ang aking mga alaala. Gayunpaman, ayaw ko itong inumin. Kahit hindi ko alam ang dahilan mismo, may malakas akong intuition, kung iinumin ko ito, mawawala si Marie. Sa ngayon, naramdaman ko na sapat na ito. Kahit na nawala ang aking mga alaala, kasama ko pa rin si Marie sa aking tabi. Hanggat naroon ang katulong na nagngangalang Marie, wala nang kailangan pa ako. Sa sandaling ito, nagpa siya si Marie na kunin ang antidote at inumin ito mismo. Ito ay dahil matigas na tumanggi ako na inumin ito. Pagkatapos nyon, tapat na ipinagtapat ni Marie ang lahat. Ang buong katotohanan ay ibinunyag ni Marie. Siya mismo ay tao talaga. Noong una, nagpanggap si Marie na robot para lang sa pera, ngunit habang nagiging malapit siya sa akin, mas ninais ni Marie na protektahan ako. Sa sandaling ito, ipinagtapat niya ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Kaya naniwala si Marie na mas mabuting umalis na siya sa lugar na ito. Hindi inaasahan, pinigilan ko siya. Kailangan ko talaga si Marie, kaya hindi ko siya hahayaang pumunta sa kahit saan. Tila nagsisimula nang bumalik ang aking mga alaala. Naalala ko ang unang imahe naming dalawa na magkasama. Sa sandaling ito, ibinunyag ko rin na nahulog na ang loob ko kay Marie. Minahal ko si Marie kung sino talaga ito simula pa lang. Palaging mabait si Marie. Ang kabaitang iyon ang kaligayahang dinala niya sa akin. Hinding-hindi ko hahayaan na mawala si Marie, at hindi ko kailanman hahayaang malungkot itong muli.
Dahil dito, sa huli ay nagkatuluyan kaming dalawa. Para naman kay Maynard, hindi inaasahang nakatanggap siya ng singsing mula sa akin. Ang singsing na ito ay ipinapasa sa tagapagmana ng Zets. Lumalabas na gusto ko itong ibigay kay Maynard dahil nahanap ko na ngayon ang taong mahal ko. Ang parang bata na ako mula sa nakaraan ay wala na. Para naman kay Noah, napatalsik siya mula sa mundo ng mga asasin. Ito ay dahil nabunyag ang kanyang pagsuway sa mga utos ni Maynard. Bilang resulta, bumalik si Noah sa isang mapayapang buhay. Ang makitang naging masaya ang taong mahal niya ay nagpasaya na rin kay Noah.